Magandang gabi mga kaibigan, kasama po natin ngayon ang isa sa mga konsehal. Par, kamusta naman ang buhay-buhay natin? Okay naman sa personal, maayos naman tayo at of course yung pamilya natin talagang priority yan. Itong tinahak natin sa politika pinag-igi naman natin. Nakakapagod sa ngayon dahil ang dami naming schedules. Ganun talaga ang buhay-buhay. Pero ito ba yung mukhang pagod? Parang hindi naman. Parang fresh lang naman eh. So, ngayon mga kaibigan, balikan natin sa ating programa. Ito yung tinatawag natin na Yorme's Choice Profiles ng Distrito Size. Ayan. So, Konsepal, paano ka ba nagsimula? Saan ka galing? Actually ako sa politika as Yorme's Choice, successor ako ng aking kapatid na si third-termer Councilor Joel Par. If we check the backgrounds, si Councilor Joel Par ay matagal nang kasama ng ating Yorme Isko Moreno since konsyal pa lang siya. Pinagtagpo sila ng pagkakataon na maging chief of staff yung kapatid ko. From councilor, vice mayor, then naging consultant ng mayor. And after nung term nung Councilor Joel Par, sumibol na kapalit at ako ngayon, Elmer Par, at ang political name ko, kaya ginamit ko yung Joel Elmer dahil sa kapatid ko. Ang politika namin talagang trophy kami ni Yorme. Kami yung produkto ng isang Isko Moreno. Ang aming kaisipan, puso sa politika ay talagang malaking impluwensya ang Isko Moreno sa aming pananaw, sa aming basihan, sa aming patayan, sa paglilingkod at pagbibigay ng serbisyo. So, in short, well-pack. Well-pack. Parang ano lang yun, parang pagkain lang. Well-pack na kayo yung naging produkto nga, sabi ika nga, produkto ni Yorme. So, kumbaga, isa kayo sa naging bunga. So, masarap sila kainin to kasi bunga, no? Pero, saan ho tayo nag-aral? Ano po ba yung buhay natin nung younger years? Ang isang kwento ng Par, galing din sa ordinaryong pamilya. Mga batang laki kami sa hirap. Ang father ko, janitor lang ng Aboitiz tapos na-promote. Aboitiz? Sa pier? Naging security guard, tapos naka-tisod ng negosyo. Ayun yung mga bagay na naman ako. More on succession kasi ko negosyo ng father ko, tinuloy ko na rin. Tracking. May hauling business ako. Of course, sa probinsya. Until now? Until now. Meron akong tracking. Tapos, may farm kami sa Quezon. Tinuloy ko lang din. Wala ba si Alice Go doon sa farm na yan? Wala. Wala. more on livestock siya. Babuyan, manukan. Gulay, prutas. Kami, kwentong probinsya, yung magulang namin na nagbaka sakali sa Maynila. Makatisod din. Oo. Tapos dito, meron silang lote sa probinsya pero dito nila mas ginusto. At yung nga yung naging kwento. Produkto kami ng pampublikong paaralan. Nagtapos kami sa Bagong Diwa Elementary School. Tapos high school sa Don Mariano Marcos. Proud pride ng aming high school. Batch 94 ako Mariano Marcos. Tapos ako working student ako nung college. Nagtrabaho ako sa may Center Point sa Jollibee. Tapos sa may Nagtahan, Wendy's, yan. So, naging crew ka? Oo, working student ako noon. Nagtapos ako sa PUP Santa Mesa ng management. And
yun, daming naging trabaho. Nag-drive din ako ng jeep eh. Oo. Oo, nag-drive din ako ng jeep. Ano ruta nun? Oo, ito, Pandacan Top. Mhm. Actually, yung panganay ko nga, unang salita niya, Pako-Pako Top eh. Pako-Pako Top. Oo. Kasi, kapag wala akong, dati kasi, di ba, renew. Mhm. Nag-Pepsi pa ako. Marami akong naging trabaho rin eh. Tapos, tsaka, hanggang sa napunta kami sa politika. So way before, hindi ka pala wala ka pa sa public service or public servant. That time is wala pa sa mind mo na magiging isa kang public servant. Actually, talagang di naman kami politikong tao. Napunta kami sa politika dahil sa kwento ng kuya ko. Mhm. Siguro destiny niya na rin na nagkatagpo sila ni Isko. Naging mahusay din silang mga lingkod bayan. Kaya siguro naipasa sa akin. Kung baka nag-connect the dots na to. Oo. Mhm. So, in your experience in public service, kasi nasa your Miss Choice ka na. So, ano yung mga natutunan mo? Ako personally, lagi kong sinasabi, to any position naman o anong trabaho mo o your field of endeavor sa buhay, pag-usayan mo. Kahit anong posisyon o trabaho mo, gawin mo lang ng tama, gawin mo ng yung mga dapat. Sa pagiging public servant, sa public service kasi hindi naman lahat nabibigyan ng pagkakataon. Ang daming tumatakbo, ang daming May mga failures. ang daming naghahangad na magkaroon ng posisyon. But of course, kapag nandun ka na sa sitwasyon at nanalo ka, pagbutihin mo. Ako, sabi ko nga sa'yo, kami, laking hirap lang din naman kami. Pangit kasi yung posisyon ang ilalagay mo sa pangalan o sa sarili mo. Dapat yung sarili mo ang ilalagay mo sa posisyon mo. Para hindi mawala yung personality mo, yung pagkatao mo, yung pananaw mo sa buhay, yung experience mo. Doon ka mag-grow, doon ka magiging epektibo. Dahil yung mga bagay na karanasan mo, yun yung gagawin mo eh. Kung ano man yung profession mo eh. Doktor ka man, abogado ka, na-apektuhan yan yung mindset mo. Kasi, So, in short, huwag magpapalamon sa politics. Oo, to any position, not only in politics. Pero, kasi kapag kahit anong success mo at kinalimutan mo sarili mo, baliwala. Especially if you don't remember Yung pinanggalingan mo. Or nakalimutan mo na si Lord sa buhay Oo, mo. hindi mo rin makikita yung gusto mong puntahan eh. Kung kakalimutan mo yung So, laging madilim. Oo. Ako, I believe talagang ang buhay naman kasi pare-pares lang ng kwento yan eh. Kung ano yung nagawa ng magulang mo, yung umpisang kwento ng buhay mo. Diba? Yung pamana eh. Ngayon, problema mo na yun kung magiging ganun ka pa rin. Actually, kung pinanganak kang mahirap, maraming oportunidad, diba? Na nangyayari sa atin. Pero sabi nga nila, ang guhit ng buhay, ang guhit ng palad, hindi nakikita sa kamay. Sa kayo yan. Kung ano yung pinagpaguran mo, ano yung pinagtuunan mo ng pansin, ng oras, ng panahon. Of course, we live our life by choice. Kung ano yung bagay na pipiliin mo, doon ka, kung sabi nga, di ba, kung saan ka tataya, doon ka tatama. Ngayon, kung anong oportunidad ng buhay yung tatayaan mo, ayun talaga yung tatahakin mo. Hindi yung sinasabi ko sa mga anak ko, hindi nga nila naranasan yung mga naranasan namin. Napakaswerte nila. So, siyempre, bilang ama, ayaw mo rin iparala sa kanila yung mga bagay na nangyari na sa buhay mo. Kumbaga, nag-upgrade. Actually, lahat naman ng magulang siguro, ganun yung pananaw na level up yung estado. Ay, sa totoo lang, yung mga sakripisyo natin ngayon, hindi na para sa sarili natin yan. Kaya nga tayo nagtatrabaho, naghahanap buhay, nangangarap, may pangarap, naghahangad ng mas maayos na estado. Yes, sir.
para sa pamilya na talaga. True. Ay napakaswerte na lang ng mga anak mo na hindi na nila mararanasan yung naranasan namin. Kung ganun kasi yung bawat pananaw, kahit siguro kahit sino, kung ganun yung pananaw na i-level up yung estado ng meron sila, napakaganda ng ating barangay, di ba? Ng ating pamilya. So wag lang kalimutan siguro ikwento din sa kanila yung Oo. pinanggalingan. Kasi actually yung iba kasi nawawala sa ganun eh. Kumbaga nag-upgrade o nag-level up na nga ang buhay pero minsan nakakalimutan na yung pinanggalingan. Kumbaga wala na sa lupa yung paa. Of course. Humility pa talaga. Yes. So, konsihal pa, ano ang main goal sa ngayon? And of course, ang target namin sa politically speaking, syempre ang pananaw namin 9-0 lahat. Wala namang imposible, wala namang mahirap basta sama-sama. Of course, may kalaban. Kapag may kalaban, may talo, may panalo. But always think positively. Oo. Maganda naman yung nangyayari sa amin dahil kami, ako, personally, inspirasyon yung kwento ni Isko Moreno sa akin. Na hindi porket mahirap ka, ganun ka na lang. Diba? Yung batang basurero na hindi nakapag-aral. Yung batang basurero na walang tahanan. Pero nung nabigyan ng pagkakataon, maging konsyal, maging vice mayor, maging mayor, yung naging mayor, hindi siya nakapag-aral. Puro eskwelahan. Diba? Naging mayor, walang tahanan, puro pabahay. Yun yung come to think of it. Yun yung political will. Diba? Kaya. Diba? Of course, kami nasa... Sorry, dumating nga si Yorme sa puntong kinukutsa siya, di ba? Pero, he never gave up. Lahat naman ng bagay, ako lagi kong sinasabi. Kahit sa mga anak ko, dalawa lang anak ko parehong lalaki. And of course, hindi natin sila makukumpara. Ako yung lagi kong sinasabi yun. Huwag na huwag magkukumpara dahil kahit ang kambal may pinagkaiba. Sa politika naman, o sa kahit anong aspeto ng buhay natin sa pamilya, sa pagkakaibigan, sa organisasyon, walang perpekto. Walang perpektong pamilya, walang perpektong organisasyon, dahil walang perpektong tao. Nandun tayo sa naaayon. Ako, sa sarili ko, sa pagpapamilya, importante kasi sa akin yung family, faith, and respect. Yung tatlo na lang yan, meron ka sa sarili mo. Pahalaga mo yung pamilya mo, magiging maayos ng tao. At yung faith, kahit anong reliyon mo, maraming reliyon di ba? Kung ano yung pinaniniwalaan mo, doon ka talaga Wala namang reliyon na nagtuturo ng masama. Right. We believe by faith. Religion is belief. Mabuti naman tayong Kristiyano. And of course, yung respeto. Sa respeto naman kasi nagsisimula lahat ng magagandang ugali. Yung mabait, yung magalang, yung masunurin. Nanggagaling lahat sa ugat yan. Respeto. Kung may respeto ka sa tao, nandun lahat yung magagandang ugali. Of course, sasantabi mo yung makakasakit ka sa iba Diba? Bottom line, respect sa kapwa. Sabi nga, yun yung golden rule, diba? Do not do unto others that you do not want others to do unto you. Respect. So, Conce, direct to the point. If ngayon pabibigyan ka ng pagkakataon, o claimate na natin, isa ka sa magiging konsehal sa IS. Ano yung mga proyekto, mga plano mo sa ating mga kababayan sa SAIS? Itutuloy ko pa lang din kung ako ay magiging konsyal ulit sa ikalawang termino. Kilala sa aming distrito yung paramedics. Yes. Actually, nakikita ko sa mga... yung libreng ambulansya namin. May kwento yun Anong kwento? Hindi lang basta naging ambulansya yan. Yung mga bata kami, yung lolo ko, dinala sa ospital yan. Sandali, bago ko natin pakinggan yan. Nagmamaneho ka Isang beses nakita ko sa live tama. Oo. So, itong kwento na to, ito na yon. So, ito na. Yung sinasabi mong ako mismo yung nag-drive, dahil may emergency, walang available na driver. Ako mismo yung nag-drive. So, saan nakaparada yung mga... nandun sa... Kabila? Okay. So, ano yung kwento nito?
Hahawak na ba ako sa upuan ko? Baka hindi ko Oo, kasi yung lolo namin, nung nagkasakit yun, dinala sa ospital, sa PGH, tricycle lang. Hindi naman kami politikong tao, hindi rin naman namin naisip. Kailan nangyari ito? Matagal na. Ngayon, nabigyan kami ng pagkakataon na maging politiko. Public servant. Public servant. Ayun yung naisip ng kapatid ko, ng ambulansya. Kasi, kung yung lolo ko, naihatid ng ambulansya, kasi may May oxygen. Oxygen. Baka nadugtungan yung buhay niya. Tricycle lang, natatagtag pa. Ayun yung naisip niya. Maraming... So talagang tumatak sa isip niyo magkakapatid. Hindi afford ng mahihirap yung renta ng ambulansya. Tsaka mahal talaga. Yun, nataon na yung paramedics tinuloy na. Paramedics. Yun. Actually, yung kuya ko nga yung author nito. Yun talaga. So sa ngayon, ilan na yung running nyo na paramedics? Yung paramedics namin, naging 2 yan eh. Tapos ng pandemic, nasagadsad siya. Kaysa ipagawa na, ako, desisyon ko yun, kaysa ipagawa ko, binenta ko. Tapos ngayon, nagpundar ako ng bago. Oh, that's good. Yun, para yun, less maintenance. Kasi, hindi na rin advisable na gastusan mo. Tapos, magiging sirain lang siya. Sayang. Kumuha akong bago. Yun, ngayon, inaano pa namin, sineset up pa namin. So, abangan natin yan. Pero nagagamit na pag may tumatawag, nagagamit. Kaya lang hindi pa namin pinopromote kasi hindi pa siya maayos talaga. So, there's a plan na dadami pa to? Actually, kung papalarin, ako at least 3 sana. Para maakopan. Mahal din kasi ang maintenance. Tapos meron din akong libreng sakay sa service sa Libeng. Pero ang nilagay ko naman doon, sagip. Serbisyo araw-gabi ni Elmer Par. Nasa sagip. Libreng sakay yun. Sagip. Sagip. Tapos, of course, meron kaming, itutuloy ko pa rin yung medical mission namin. Sa bawat barangay yan as yung anti-rabies vaccination, libreng bakuna sa asot ko sa. Ayun talaga yung pet project namin. Talagang doon kami kilala. Yung bakuna. Kasi sa ngayon, medyo mahal pag sa private. Mahal yun. Hindi rin namin sustain actually ngayon dahil pangit man na isipin dahil hindi na kami sa administrasyon. Tinanggal na sa amin. So yung parang opportunity o mga bagay na medyo dapat makatulong sa kababayan natin naipagdamot ba? Tama ba ako sa word na ko? Naipagdamot dahil nga ba sa personal na bagay? Tinanggal sa amin. Naiintindihan naman natin kasi hindi na kami kakampi. Pero so dapat ganun ho ba? Sana yung serbisyo huwag maapektuhan. Lalo na kami talagang weekly kami. So, dapat ganun ho ba? Actually, personal ko na ito natanong mo. Ganun dapat ho ba? Pag porket hindi ka nakakampi, kailangan tanggalin ng serbisyo para sa mamamayan. Ganun ho ba dapat? Hindi naman talaga dapat, but sa kalakaran at na nakasanayan sa paglalaban sa politika, pag nagiging minority ka, talagang pinapatay yung gripo, sinasarado. So, hindi ka pa rin nawawala ng pag-asa na balang araw mabago yung sistema ganyan? Of course, kahit sinong politiko, nag-aangat tayo ng mas maayos, mas dekalidad na serbisyo, thinking sa pagdating sa politika. Basta ikaw, kung public servant ka na rin naman, doon hinihiwalay yung politiko ka lang mag-isip, sa public servant ka talaga. Sa serbisyo publiko ka talaga. Ako, iba definition ko rin. Pag sinabi mong politiko ka lang, iba definition sa akin. Kasi, with all honesty, di ba? May mga, alam naman natin na nakikita mo lang pag election lang. Pero, ayun yung mga traditional politician, hindi lang dito sa Maynila, sa probinsya, yung mga nakasanayan.
na binago ni Isko, di ba? Siya talaga yung naging pandemic leader o trendsetter, di ba? Sa hirap ng buhay ng pandemya, ang daming nagawa ni Isko. Hindi mo sukat akalain. Nakita mo ng political will, ibang magtrabaho mo yung malasakit. At ihiwalay natin siya, one of a kind si Isko. Baka nga minsan lang na may ganyan sa di ba? Kaya wag nilang ma-misinterpret yung pagtakbo ng presidente. Kasi kami nakitaan namin si Isko talaga ng kagalingan, kahusayan, which is yung ginawa niya sa Maynila, pwede namang gawin sana Sa buong bansa. sa buong bansa. If nabigyan ng pagkakataon. Nabigyan ng pagkakataon. Ulats eh. Ulats, politika. Ganun yung mindsetting ng Pilipino. Pero isa sa mga nagustuhan ko kay Yorme, even doon yung time na tumatakbo siyang presidente, although alam niya nang malakas yung kalaban niya, pero may bayag siya. Pinanghawakan niya eh. Tumayo siya sa taong bayan. Kasi may pruweba siyang sukatan. Nakita niya, kaya naman ganun kabilis. Sa Maynila nga nagawa. Which is capital city tayo eh. Yes. Napakalaking bagay nun. Diba? Siguro maraming factors to consider. Pero baka hindi pa talaga yung oras. Hindi pa panahon. Tsaka yan, yung pandemya na yan, sinasabi nilang utang na loob yan. Sa usapang politika, may utang na loob daw sa kabila si Isko, di ba? Ganyan lagi. Ayun yung sinasabi. Pero tayong lahat na Manileño, may utang na loob tayo kay Isko. Baka kung hindi siya yung mayor nun, iba nangyari sa atin, iba resulta. Diba? Maraming namatay, maraming nagutom. Iba yung thinking ng mayor eh, diba? What if kung hindi si Isko? So, diba? Hindi natin masabi. But Yorme did the best for all the people of Manila. Although hindi lang Manila. Kasi even though Cavite, mga karatig bayan na tulungan ng lungsod ng Maynila. Iba yung nangyari sa atin yun. Kaya nga siya na-consider na maging presidente. Nung time ng pandemya, Konse, nung time na yun, hindi ka ba napaisip na ano bang gagawin natin dahil pandemya to? Nung time na nandun si Yorme, siguro kampante ka na andyan si Yorme, hindi tayo pababayaan yun. Of course, lahat naman tayo takot nun eh. Lahat tayo hindi lumalabas. Ako nagbuwa ko dito sa barangay namin, ng mga volunteer, mga frontliners. Ako mismo yung nag-inisyatibo. Kumuha akong grupo, babantay kami doon. Lahat naman sarado barangay. Yes. But sa takot natin, nung panahon ng pandemya, ng mga pwedeng mangyari, mga daming namatay, di ba? Buong mundo yan eh. Ang kagandahan nangyari, yung lungsod ng Maynila, panatag. Panatag tayo. Dahil nakikita natin eh. Nasa loob ng bahay. Kaya nga nagsikatan yung mga vlogger eh. Di ba? Walang ginagawa, puro cellphone, puro ano. Pero tayo, napapanood natin si Isko, kampante tayo. Yung mayor natin, nag-iikot, halos di natutulog. Diba? Tumira na sa city hall dahil kakaisip kung ano dapat gawin sa atin ng pandemya. Tapos, pandemya na yun, infrastructure, di ba? Nagsulputan pang bahay. Imbis na mag-stop yun. Mag-backdown tayo. Pero tayo, pumaibabaw ang kaliwat ka ng karangalan ng Isko, di ba? Kaya ako, personal kong siyang kakilala. Konsyel pa lang siya. Diba, nakakatawang isipin. Nakilala ko siya, konsyel pa lang. So, younger years yun ba yun? Yan ba yun? Yan ba yun? Yan, bata. Nakilala ko siya, konsyel pa lang siya. May din kami pag bumibisita. So, ilang taon ka mag-start sa public service? Actually, ako na yung yung nasa likod ng kuya ko eh. Nung maging konsyel siya, alter ego niya na rin ako. So, what age is that? 20 plus? Matagal na rin siguro kasi nagtrabaho pa ako sa kay Joy Davis, kay Konsyala Joy Davis. Nagtrabaho. So, haba na rin pala ng experience mo. Tapos naging naging kay Mark Jimenez pa ako. Which is yung malaking ambag sa akin sa politika. So way back magkasama kayo ni Yorme nung konsyel pa siya hanggang naging mayor. Hanggang sa kasalukuyan. Hanggang sa kasalukuyan yung hanggang maubos na ba yung book natin sa taas? Baka hanggang
makita na natin si San Pedro. Oo nga, no? Makasama ka na sa kwento ni Juan. Ah, So anyway, Conse, no, huwag natin pahabain, no? Alam kong pagod din kayo today because you have a bingo na nangyari. nag-bingo kami. Yung bingo sa distrito. Mhm. Oh. So, Conse, a message for all the people ng Distrito 6. Especially sa nasa kupat mo. Ang aking mensahe po sa Distrito 6, of course, ikakampanya ko ang aking sarili at ako ay nag-perform naman ng maayos. Actually, naging City Councilor of the Year ako. Bibigyan ako ng Nation Builders and Parang nakita ko yan kanina, yan ata yun. Most Live Awards. Siguro, hindi naman tayo mabibigyan ng ganong karangalan kung wala tayong ginawa. Ma-nominate ka nga lang, sapat na eh. At ang akin lang mensahe sa Distrito 6 mamili tayo, maging mapanuri tayo dahil ang eleksyon isang araw lang eh. Ang epekto niyan 3 taon. Isang araw lang pero titiisin mo ng 3 napakahabang panahon. And for the longest time, sana baguhin na natin yung mindset ng politika natin. Sa makabagong panahon, dapat makabagong kaisipan na rin at pananaw sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Sabi ko nga, iba ang definisyon ng politiko at ng public servant. Ako masasabi ko na public servant ako. Saksing buhay ako sa pamantayan at panuntunan na pananaw ko bilang konsehal. Nag-aaral tayo sa lehislatibo at nagpe-perform tayo sa baba, sa distrito, nakikisalamuha tayo sa tao. Which is isang bagay na talagang ikukwento natin sa hindi man kami sundan. Ayun yung mga ayun yung mga best teacher yung experience natin. Kahit sino makaharap ko, kaya kong maglakad ng taas noo sa kanila. Kung kayo Orme pa shirt, matangos ang ilong. Oo, matalo manalo ka. Matangos pa rin. Hindi ka mahiya, mata sa mata makakatingin ka sa kanila dahil hindi ako nagpabaya. Ginawa mo yung best. Oo, nag-perform ako sa suporta at tiwala nila na binigay sa akin. Nilingon ko naman at binalikan sila ng serbisyo. Kaya sa Distrito 6, maraming salamat sa tiwala nyo at suporta at makakaasa kayo kung sakaling ako po ay bibigyan nyo ulit ng pagkakataon sa ikalawang termino at kasama pa ang grupo ni Isko at ni Vice Mayor Chi Atienza. Ako naniniwala na magiging maayos muli and together we will make Manila great again. Ay, gusto ko yan. Konsa ito pa. Di ba sa ngayon sa hanay ng Your Miss Choice, nandyan yung Bagatsi, nandyan yung Atienza. Although, lahat kilala mo naman sa paligid na yan, talagang rival yan. Way before. And that's the reality. Nung si Yorme, ibinuo ang grupong ito, lahat nagsama-sama, na wala yung hidwaan, in a word, hidwaan, o kumbaga yung rivals nga. Anong naramdaman mo? At anong masasabi mo rin? Yun ang isa sa napakagandang nangyari dahil kwento ng politika yan. May kanya-kanya silang history. Pero binago ni Isko. So way before naisip mo mangyayari to? Hindi mo sukat akalain yan. Pero because of Isko, nagkaroon ng ganyang sa District 5. Kabaka, tsaka Atienza, kababaihan, di ba? Kasi way before, alam mo na yan. Oo. Talagang nagkakaanuhan talaga yan. Pero dahil kay Isko, pinagsama niya, ayun yung maganda. Ayun yung magandang nangyari. Isa rin sa aral ng politika, ayan, legacy ni Isko. Di ba? Hindi ba nanindig balahibo mo? Nalaman mo na? Talagang kahit sino, nagulat. Kasi kayo hindi nyo alam, actually na ganito yung mangyayari. That's because of leadership. Diba? Kung meron kang pamantahin talaga. Alam mo, iba talaga yung yung pundasyon Si Isko pundasyon yan Diba? Yung mga in-establish niya sa Maynila, hindi mo na masusukat yan. At mananatili yan kahit wala na tayo sa mundo. Diba? Yun yung mga bagay na dapat alam ng kabataan. Diba? Na
lingunin natin kung ano yung kwento ng pamilya natin, kwento ng bansa natin. O, sabi nga, kabataan sila ng bayan. Kabataan, pag-asa ng bayan. Paano sila magiging pag-asa kung yung nakaraan, hindi man lang nila alam? Diba? Paano ka pupunta sa kinabukasan kung hindi ka aral? At napabayaan. Sa anong nangyari? So, importante That's talaga history. yan. That's history. So, Diba? most important talaga na malaman mo ang history. Hindi Para yung... may susundan ka, may aaralin ka, di ba? Hindi mo naman makikita agad yung future kung wala kang basehan. Totoo. Kaya, yun yung pananaw ko sa politika man o sa totoong buhay. Lagi ko, parehas na tayo may mga pamilya. Wala naman tayong magagawa sa anak natin eh. Guidance lang. Ngayon, bawat panahon, di ba? Panahon ng bata, gumagapang, naglalakad, tumatakbo, mag-aaral na yan. Elementary, high school, college. Hiwalay na rin sa atin yan eh. May sariling mundo na rin yan. Which is yung tangi natin magagawa, yung bilang tao, bilang tayo, lang ang mapapamana natin sa kanila. Pero sila, may personality silang sarili eh. Accordingly. Kahit anong ganda ng pagpapalaki mo dyan, may mga factors to consider na nakaka-influensya dyan. May mga tao sa labas, diba? community. Meron nga, napakaganda ng pagpapalaki. Nagulat ka, addict na, narehab na, pumatay na. Hindi na, beyond our control as parents. Pero, proper guidance na lang talaga. And pagpapalaki. And because sa tingin ko, ang sistema ngayon ng panahon, kumbaga yung henerasyon ngayon is iba na way sa nakasanayan natin. Alam mo, Channel Red, napakaganda nito para mapaalam natin sa mga tao, sa mga kabataan. Ako talaga, may advocacy ako sa kabataan. At naniniwala ako, ang gobyerno kasi, nakakapagpabago ng buhay yan. Ng bawat mamamayan. Pero bawat tao, di ba? Ang gobyerno nakapagpabago ng buhay ng tao. Pero ang tao ang nakapagbago kung anong magiging gobyerno natin. Dahil tayo pipili, tayo iboboto. Kung sino yung iluluklok at ihalal natin doon, yun yung gobyerno natin. At yung gobyerno naman, yun ang magbabago sa buhay natin. One way or another, di ba? Kailangan, kapit busy. Oo. Yun yung ano eh, yung chain eh. Cycle. Diba? Yung cycle. Ganon. Paano mababago Pilipinas? Dati nga, top rank tayo, di ba? After World War II. Pilipinas. Okay tayo. Bakit? Because of leadership. Kaya ako actually So, ibig sabihin, nawala na yung essence of humanity? Ganun ba yung point? Hindi, kasi ito, usapang Pilipinas, di ba? Medyo siguro pangit din yung naging pundasyon ng gobyerno natin, ng politika natin. Baka hindi nalalagay ng tama, di ba? Kung sino yung dapat sa liderato. Yun lang din naman yung sa akin. Kaya siguro napaghuli tayo. Kasi political din talaga eh. Would you imagine, for 3 years, kaya naman pala mabilis, gano'n. Diba? So baka si Yorme pa ang magbabago nito. Kasama kayo. Sana lang. Pero tayo nasa Maynila naman tayo. Kung ano man yung... Kaya nga kami Yorme's Choice eh. Kaya nga kami naka-isko eh. Naniniwala kami sa kanya. Sa kakayahan niya. Kahit anong desisyon o ano, hindi collective naman yan eh. Knowing Isko Moreno, collective siya. Hindi naman niya nagdidesisyon siya lang. Nagtatanong yan. And that is good leader. Diba? Hindi yung sariling opinion mo lang. Listener din naman talaga kasi si Isko. Matagal na rin naman namin siya kakalala. At kaya siya naging epektibo dahil batang tondo siya. Galing din siya sa laylayan. Yung kwento niya, galing sa laylayan. Tsaka ano yan, earned yan, not given. Talagang Isko Moreno, binuo niya yung pangalan. Tinarabaho yan. At pinagkatiwalaan. At hindi mo, you cannot put a good man down eh. Kasi saksing buhay, yung mga taga-tondo. Kung ano yung kwento ng Isko Moreno. Kami rin. Actually, kami, parehas lang din naman kami ng kwento ng pinagdaanan. Hindi naman tayo pinanganak na may gintong kutsara. Di ba? Kahit
anong taas ng narating mo. Pag tumingala ka, meron pa rin mas mataas sa'yo. Totoo. Di ba? Amen. That's Oh, true. yun That's yun. true. Kaya maraming bagay na dapat nating pagbasihan. Ako nga, sabi ko nga sa'yo, Channel Red. Mm. Oh. Simplihan lang natin mabuhay. Mm. Pero hindi simple mabuhay. Totoo. Maraming dumarating sa buhay natin na hindi natin in-expect. Kaya always be strong and ready at any time. Kasi ganoon din naman sa politics, ganoon din naman sa public service. May mga bagay, like for example, yung mga trahedya, di ba? In public service, hindi naman kinadadasal na kailangan may bagyo, di ba? Hindi naman natin gusto yun. Pero sometimes biglang dumarating, so we need to get ready. Kaya ganoon na ginagawa ni Yorme. Visionary. Visionary ka. Parang magulang sa pamilya. Kasi kung stay put ka lang lagi as one day at a time ka lang, hindi ka nag-iisip ng future, hindi ka futuristic. Kaya naman umunlad yung ibang bansa. Parang yung bahala system na. Oo. Walang mangyayari. Dapat futuristic ka talaga. Siguro 10 years advance ka, 20 years advance ka. Pero kung si Halpar, ang isang last na tanong ko, team vampire ka na ba ngayon talaga? Oo. Ako naman sanay ako magpuyat talaga. Kasi nga, may howling ako eh. Ang howling naman usually gabi. Gabi, yes. Kaya konti lang yung adjustment ko. And of course, Eagles ako eh. Oh, Eagles. Governor na ako sa NCR 96. Wow. Shout out sa mga kababayan natin from the Eagles dyan. The Fraternal Order of Eagles. Di ba si Vice J, Eagles din ata? Maraming agila sa hanay ng politiko sa Manila. Actually, alam ko, Eagles din si Yorme. Yes. So, anyway, mga kaibigan, ito po yung ating interview ngayong gabi. Kasama po si Coach Halpar ng Distrito 6, which is Team Vampire nga. Konsehal, thank you po sa time. At marami akong natutunan sa sinabi mo. Medyo malalim yun. Seryosong usapin yun. Oo, pwede natin isa puso yun. So, maraming salamat po sa time and as always, nagulat niya ako, PM sa akin si Konsehal kanina. Akala ko nga hindi mangyayari. Sabi ko, parang busy ko. Hindi ko makuha schedule nito. Pero at least, nabigyan tayo ng pagkakataon. Iba kasi region totoo ka eh. Magaang. Magaan. Walang halong chemical. Slogan ko, simple, naglilingkod, may serbisyo. Ikaw lang, basta ikaw lang. Oo. SNM. Just be what you are. Parang Korean din pala to si Konsen, kasi SNM. Oo. Ayan. So, simple, naglilingkod, may serbisyo. Simple, naglilingkod, may serbisyo. Tapos sa usapan. Hindi na kailangan na maraming bulak-bulak lang. Oo. Hindi na basta magtrabaho ka, magserbisyo ka, tanawin mo yung tiwala at suporta ng serbisyo. Kasi yun naman, iba rin kasi yung mindset ng tao, yung mentality nila sa konsehal eh. Minsan nakakala nila institusyon sa pagtulong, legislative body talaga kami. But of course, kung ano yung nakasanayan, nakagawian, ginagampanan naman natin. Yes, so yan talagang buhay public service. May minsan kasi hindi naman lahat ng tao is nakakaintindi kung which part of your job. Even though yung mga congressman, di ba? Dapat hindi naman talaga sila nagbababa o nagbibigyan tulong. Kailangan gumawa ng batas. So, yun. So, Konsehal Par, thank you po sa time ninyo. Ito po si Channel Red. Ito po yung ating Yorme's Choice Profile. So, ayan. So, make Manila great again. Kasama po natin si Konsehal Par ng Distrito 6. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Ingat po tayo. God first po. Manila, God first. Thank you.